Our scripture reading is from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Verse 4. Love is patient, love is kind, it is not jealous, love does not brag, it is not arrogant. It does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Altogether, it keeps every confidence, it believes all, hopes all things, endures all things. This is the word of God. You may now be seated. Noong nakaraan, ang ating Pastor Richard ay nagturo siya ng 3 versikulo sa chapter 13 ng 1 Corinthians. At magmula doon ay naipaabot niya ng mainam sa tulong ng Banal na Espiritu yung tungkol sa kahalagahan o yung essential o yung ingredients, yung bang kinakailangan na mapasaloob habang ino-operate ang mga spiritual gifts maging sa mga pagkakataon na ay yung bang kasi pagdating sa sa verse 2 ay tungkol sa pagkakaloob na self-sacrificing. Kung pag nagsasakripisyo na, sabi dito, nada. Ang ibig sabihin sa Kastila noon ay nothing. Nang ibig sabihin, kung nagagawa mo man at exercise po ito mga spiritual gifts na ito na pinagkaloob ng Diyos at for a reason sa iyo binigay at sa iba pa, maunawaan natin na lahat ng mga itong exercising of our gifts, spiritual gifts, pati yung tungkol sa ating pagkakaloob sa ating katawan o sa ating buhay, yan ay sa mata ng Diyos ay walang kabuluhan kung wala yung pag-ibig. Ngayon, mapapansin po natin, dumating yun ang sa verse o sa chapter 12 ay andon yung tungkol sa mga spiritual gifts sa binigay ng Diyos. Okay? Sa lahat ng mga taong kumilala at sa ating Panginoon Jesus at naging mananampalataya. Ibig sabihin noon, sa bawat isa sa atin, meron po tayo at least isang spiritual gift. At ang iba ay pinagkalooban pa ng higit at maaaring madagdagan pa ang sa inyo. Na ang lahat na ito ay galing sa Diyos. Pagdating sa chapter 14, ay ando naman ang kung paano gagamitin itong spiritual gifts na ito. Sa paggamit na ito ay kinakailangan ng isang bagay. Yan yun sa chapter 13. So kung titignan natin, ang itaas niyan would be chapter 12 ng 1 Corinthians. Tapos sa baba naman would be yung chapter 14. At ang gitna noon, yan yung chapter 13, tungkol sa pag-ibig. Ang kalahagan nito upang may operate natin may kaayusan at hindi nagkokos ng kaguluhan at kalinsabay noon ay tinatanggap ng Diyos kapag ito'y inoperate sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon po, mapapansin po natin, alam niyo po itong si David Guzik, meron siyang binanggit. Ang sabi niya, strictly speaking, ang agape love cannot be translated strictly as God's love. Sabi niya kasi, pagdating sa John chapter 3 verse 19, pati yun sa 1 John 2:5, balikan niyo na lamang yon, ay ang patungkol dito ay tungkol sa mga hindi pa mga mananampalataya. Na itong mga hindi pa mananampalataya, they love the world. Itong world system na ito. Tapos yung love na ginamit ay derivative ng agape. Are you with me? Sabi ko, ngayon ko lang nakita ito eh. So I get into the 2 verses and I found out na tama. What happened was
pag ginamit niyo po yung isang tinatawag na Bible Hub, ay andun yung mga verses na kung saan may katumbas sa mga salitang Griego. Okay? At doon ko nakita, agape nga rin po ginagamit. Kaya nagsuggest siya ng ganito. Ang sabi niya, this word agape, it can be defined as a sacrificial giving, a sacrificial love, a giving love, an absorbing kind of love, na ang word na to has little to do with emotion. It has much to do rather with self-denial for the sake not of yourself, but for others. But I'm not saying na mali yung agape as God's love. But I'm saying na strictly speaking, ay makikita natin na ito ang definition ng pwede natin gawin, thinking about the others, not about yourself. And it's really hard. Sa isang uri ng mundo na kung saan ang nag-ooperate na kaisipan natin ay, ingatan ko muna sarili ko bago ang iba. Merong pamamaraan na ipapaliwanag. Paano mo ingatan ang iba kung ang sarili mo ay hindi naman na ingatan? So, tignan po natin ang mga characteristics ng agape. Ang agape, kinakailangan i-express ang love, whether ito isang familial love, maging ito ay erotic love na related sa mga asawa, o sa mga kaibigan, phileo love, ay kinakailangan na ma-express ito. No? At titignan natin ang iba't ibang mga aksyon na ginagawa ng isang tao o ng isang manampalataya na may agape love, na may love na nagmumula sa Panginoon. So, tingnan po natin. Tignan niyo sa John 3:16. For God so loved the world, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Ito'y magiging isang konsepto lamang o magiging isang idea, pero tinumbasan niya ito ng gawa niya, action niya. At yun ay sa pamagitan ng pagbibigay sa kanyang bugtong na anak para mamatay para sa atin. No? Upang tayo magkakaroon ng buhay na wahanggan. Ganun rin sa Romans 5:8. Ganyan. Paano dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sa pamagitan ng paghahaya. Allowing Christ to die for us. Hindi niya in-stop yung crucifixion. Hinayaan ito because this is part of the plan upang sa ganun tayo maligtas. So, mahirap para sa Diyos ang yun. Pero He did it because of His love for us. At doon ay makikita natin ang kanyang pag-ibig. Now, unang-una, ito daw ay mapagpasensya. Makikita natin yung mga pulang sulat na lang ang tignan nyo. Una, yung patience ay, o pagiging pahinuhod ay nagpe-persevere. Pag sinabi mo nagpe-persevere, nagpapatuloy. Maski na mahirap ang circumstansya, nagpapatuloy siya. May patience siya. Okay? Now, meron tayong tinatawag na long-tempered, mahabang pisi. Hindi madaling bumigay sa galit. Di ba? Long-tempered. Pero mapapansin nyo, it's refusing to retaliate with anger because of human reasoning. Ay, may sakit ako sa puso, kaya hayaan ko na lang yung pinagagawa nitong taong ito. O kaya mas mabuting mabuhay nang walang masyadong problema. Katulad ng sa ilang mga taong hindi mo naman hindi ka nahirapan makipag-ugnayan. Ito naman, long-suffering is something else. Showing divinely directed patience because it only expresses anger as the Lord directs. As the Lord directs, ibig sabihin, He's being led by the Spirit of God to express anger, not for the sake of just expressing anger upang hindi mabigatan ng puso mo, but rather doing it for a reason and for a purpose that is for God's glory. So ito po ang sinasabing paliwanag dito. At mapapansin po natin dito, itong sinabi, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. O asa na ang pangako na siya ibabalik na muli?
Di ba yun ang patuyang sinasabi sa ilang mga manampalataya? Pero sinabi ni Pedro, yun ay dahilan sa patience ang Diyos sa bawat isa sa atin. Patient siya. Mapagpahinuhod siya. At dito sa 1 Corinthians 11:33, sabi, so then, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Meron kasi sinatawag na communal eating, pati yung Lord's Supper na sinasabi. Kung minsan naabuso yung communal eating, dahil lang sa iba, nag-uunahan kumain, ang nangyari, kawawa naman yung mga lower income na mga tao during those time, dun sa lokal na iglesia doon. At tandaan nyo, bawat isa sa atin may isang pirasong tinapay. Okay? Kaya huwag tayong magmadali. Pero kung gutom ka, kuha lang. Pero hintayin nyo naman na makakain rin ang iba. Okay? So dito, may pagpapasensya bang pinapakita ditong mga kapatiran sa Korinto? Nag-uunahan sila. Kawawa naman yung iba. Is it a way of exercising yung tinatawag nating agape love o yung self-sacrificing na kind of love? Then, love is kind. Sabi doon, to be kind, in parenthesis, full of service to others or to show oneself useful. Ito yung nagsiservisyo ka. Kung anong alam mong gawin sa pagkakataon na yon, hanggang sa makakaya mo at may time ka, ibibigay mo ang serbisyo mo. Yan yung pagtulong. Ang mga Kristiyano dapat kilala doon. Kasi yung mga hindi Kristiyano, marami rin ang very kind eh. And they are extending their services free. Eh lalo na tayo. Hindi po ba? At hindi po ba dahil sa kabutihan, sa kindness sa pinapakita natin, in one way or another, ay nagbubukas ng pinto ng opportunity, Dad, para sa atin na tayo ay makapag-imbita sa kanila in time. Kanina kausap ko isang kapatiran natin who's serving as an usher, si Jimwell. At si Koy pala ang nag-extend ng pag-imbita sa kanya. But it took quite a time. Pero andito siya at sabi ko, malaki bang ginagawang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay? Yes po, malaki po. Hindi po ba yan ay because of the kindness? Mamaya papakita ko sa inyo kung ano, in a sense, yun, ibig pang sabihin noon. Alam niyo, in the olden times, in the early church, ang tawag sa mga Christians ay Christiani, na ang katumbas ay little Christ. Yung Christian is also little Christ, mga tagasunod ni Kristo. Pero, during those time also, ay meron rin isang katagang pantawag sa mga tagasunod ni Kristo. At ito ay almost sounds alike. Pero ang tawag sa kanila, Christiani. At kung titignan yun sa Grego, yun sa ibaba, yun ibaba ay how you pronounce it. Krestetai siguro ito, whatever. Pero yung kres ay andon, nang ibig palang sabihin ay kindness people. People who are kind. Christiani ang tawag sa kanila. Now, itong kindness ay, it's an active goodness on behalf of others. Isang gumagawang, umaaksyon na kabutihan na para sa kapwa. At itong readiness na handang-handa para ma-enhance ang buhay ng iba. Tignan po natin, si Tabitha o tinatawag na Dorcas sa Grego, anong ginagawa? Nang mamatay siya at tinawag si Pedro upang mangaral sa funeral service, quote and unquote, ay maraming babae ang nagsabi na this lady, Dorcas, was abounding with deeds of kindness and charity, which she continually did. So, she's kind. Now, pansinin niyo ang kindness naman ng Panginoon. But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Gusto ko niyong pansinin, yung pagdidescribe kung paano ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa atin. Yan ay dahilan sa kabutihan loob niya. Yan ay because of His kindness. It was a kind act. Dahil sa kung babalikan natin, ang sabi dito
ay active goodness on behalf of others and readiness to enhance the life of another. Ano bang ibig sabihin nito? Pag tayo po nagdadala ng mabuting pabalita, pag nag-share tayo ng gospel, pag nayayaya tayo ng ilang mga kaibigan, kakilala, na dumalo sa church upang eventually ay ma-encounter nila si Jesus sa ganitong uri ng setting, you and I are actively doing goodness para sa kanilang soul on behalf of them. And yung pag-share natin ng gospel, actually ay pagpapakita ng kabutihan loob natin sa kanila. Maintindihan man nila o hindi, tanggapin man nila o hindi, we are offering something which God had offered us, and we had experienced that goodness na nagpabago sa ating buhay. Yun ay active goodness. Ibig sabihin, hayaan mo lang kung makakilala siya. Pero hindi sa akin. Hindi. Gawin natin. Umaayaw sila, hindi kasi nila naiintindihan kasi maaaring there was a time sa ating buhay, inaayawan rin natin mga nag-share sa atin kasi kontento na tayo sa kung anong meron tayo eh. Pero nung nakakilala tayo, hindi dahil lang sa atin, sa taong ito, kundi sa years after may nag-share, ay yung palang sineshare sa akin ng kaibigan ko. Sana binigyan ko ng pagkakataon, hindi kaya ay nakarinig ako at nag-respond ako at hindi na ako dumaan pa sa mga challenges sa mga ganito na hindi ko kasama ang Diyos. Di po ba? It's an active kindness. Kaya patapos na po ang ating tracts. Actually, tapos na. In a sense, ipaprint pa lang. Pero ang ating mga pastors, my co-pastors will be looking into it, i-edit rin ito para kung ano man input meron sila, then eventually we will print it na. When in fact, praise God, meron na pong nagbigay anonymously ng pambayad sa printing. So praise God for that. At gamitin natin yung pamamaraan na yon. Okay. So, ito po ang sinasabi nating kindness. Ang ikatlo ay jealous. Sa version ng NIV, envy. Di ba? Yun ang nakalagay. Pero, ito yun, I'm jealous when it refers to a person na nagre-relate ka, in relation to this, you are jealous of a person. But about the thing, you are envious of the thing that he possesses. Na meron siya, na wala ka. Pwede tayo nananaghili, pwede tayong gusto natin bagay na yon, we are envious. Ngayon, kung titignan po natin ang salitang seloy, ay makikita natin dito, selo, word imitating the sound of boiling water. Di ba parang ganon? Nakakarinig ka ng ganon na sound, di ba, pag kumukulo yung tubig. Etong seal na ito ay galing sa selo. Okay? So, pwede kang mag-boil na naiinggit ka sa isang tao na mayroong laptop pero wala kang laptop. O kaya, nagseselos ka sa isang tao sa kanya dahil lang sa meron siyang magandang asawa. In one sense, di ba? Nagseselos. So, anong gusto kong makita natin dito? Whether ito ay selos, whether ito ay tungkol sa gawa na you are zealous of, kumukulo yan. So, yung kumukulong yan ay mainam kung ang endeavor mo ay sa paglilingkod. Pero kung ito ay sa mga katulad ng negative emotion, ng pagsiselos sa mga bagay na wala ka, then that would not be good also. So extreme ito. Tingnan nyo, sabi sa Corinto, for you are still fleshly. For since there's jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking or living like mere men? Yes, we are woman and man and woman, but we are not mere woman and men. Kasi Kristiyano na tayo in that sense. So with that, kung ano man jealousy na maaaring nakikita na nararanasan natin or envy, ang mga bagay na ito ay kinakailangan mo patuloy na i-submit ito sa salita ng Diyos. Nakapunta na kayo sa mga gameland, no? Yung mga laruan, yun parang may nagpap-up na ulo, tapos hinahabol mo, tapos ginaganon-ganon mo. Alam niyo yun, no? Kasi etong jealousy and envy na bahagi sa Korinto
Corinthian church sa time, ay sa atin rin makikita yan. At ito'y kinakailangan actively gaganunin natin in that sense na magsasabi tayo, Panginoon, this feeling is not right. This thing is wrong. I have to submit it once again. Kasi kung minsan nagigising na lang tayo, nagigising lang tayo doon sa mga ganung uri ng damdamin, which is not good for us, which would not be good for the testimony, not good for our health, not good before God. And to that end, sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Corinto, kasi ang maaring pinag-aaway nila ay yung mga giftings. Mayroong giftings na kitang-kita, hayag na hayag, at pwedeng maging popular ang isang mananampalataya. Pero bilang mga mananampalataya, we have to submit ourselves to God. Ang mga spiritual na gifting na binigay sa atin, hindi para sa atin. Ito'y para sa mga kabahagi ng sa mga kapatiran natin at sa mga hindi pa mananampalataya. At ang gagamitin natin dito with the power of the Spirit of God. And to that end, when we realize eventually na lahat ng mga ito hindi naman galing sa atin may pinagmulan. Eventually, ang endpoint niyon, nanggaling yun sa Diyos. Anong pinagmamalaki mo ngayon? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa isang bahagi. Mamaya, madadaanan natin talatang iyon. Sabi dito, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So tulungan tayo. Naalala ko sinabot Naalala niyo sa sinabot ng Old Testament, meron siyang isang ancestral na lupa na itong isang hari si King Ahab, nang dumating ang kanyang asawa si Jezebel, sabi ni Jezebel, anong pinagbumukmuk mo dyan? Kasi ganito. Madali lang yan gawin. Hari ka So makikita natin kung paano yung covetousness ay isang bahagi ng katawan, bahagi ng mga tao, bahagi natin. Pero nung nakakilala na tayo, we keep on submitting it to God. Kontento ako sa anuman meron ka na binigay sa akin at pinagkatiwala, at pagyayamanin ko ito, bahala po kayo sa akin. At hindi dapat tayo mag-envy doon sa mga blessings sa mga kapatiran. May kanya-kanyang pamamaraan ng pagbibigay sa atin ng Diyos upang i-bless tayo. Okay? Then, love does not brag. Ito, to boast. Pag mapapansin nyo na nakapula, ibig sabihin, pagdating sa strong concordance, mayroong ibang salta na hindi nagamit noong version na yon ng American Standard Bible, NASB, New. To boast, no? So, it is also a show-off. Hindi na sa part ng concordance. Who needs too much attention? Merong mga, for a reason, psychologically, apektado itong batang ito. Nung lumaki siya, he needs too much attention and he's craving for it. Pero pag nakakilala ka na, isa yan sa bahagi ng Diyos na nagagawa upang tayo ay may stave off at para tayo ay hindi ipag-boast o i-brag kung ano man meron tayong talento o mga gifting sa meron tayo, at gamitin natin ito for the glory of God. And this is something na para sa lahat ng mga kapatiran, it is an issue sa atin. Issue, and it's a matter of the heart. Hindi nyo napapansin, pero napapansin ko. At napapansin ng iba. At the end, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. So let's be honest with God. To God and say, Lord, this one thing, this emotion is mali po ito. Hayaan niyo pong pagpalain niyo ang kapatid na ito at kayo nang bahala sa akin. So bragging is something like sinasabi mo, pinapakita mo. Kasi yung kasunod, tignan mo, your boasting is not good, sabi sa Corinthian church ni Apostle Pablo. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Ibig sabihin, kala mo yung boasting mo, ganyan lang, nakaka-apekto ito sa kabuuan. Lebadura, ilalagay mo, ihalo mo, then lalaki. Di ba? So magiging maingat tayo. Tulungan tayo ng Panginoon. Let's subject ourselves to the outworking of the Spirit of God. Boasting is not good. Sa testimony natin, it's not good. Sa ating spiritual health, it's not good. And also the physical health, because it affects us. And to that end,
We should stop it because it is work of the flesh, not fruit of the Spirit. Not fruit of the Spirit. Sabi dito, itong attitude na ito ay dapat makita mo rin kay Kristo, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant, bilang isang lingkod, no? Servant, and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. So there are two things to which Jesus Christ humbled Himself. Yung una ay kung paano niya in-empty ang kanyang sarili. Ibig sabihin, siya Diyos na nagkatawan tao, 100% siyang Diyos, 100% na tao, yet He emptied Himself by taking the form of human being. Tapos yung humbled Himself by becoming obedient to the point of death, nag-submit siya sa kamatayan para sa ating ikaliligtas kung tayo ay tatanggap sa Kanya at kikilalanin siyang Panginoon. And to realize, mga kapatid, meron naman siyang pwedeng gawin to stop it eh. But He submit Himself because He knows na ito, ang dahilan ng kanyang pagdako dito ay i-fulfill ang misyon na binigay ng Diyos Ama sa Kanya. He submitted Himself to the will of God the Father. And it's not arrogant. Para magkapareho lang yun, no? Ito naman, palagay ko yung New Standard Bible na ginamit ko, it's more of a 1995 edition yun eh. Nang nakita ko merong ibang translation, yung rin same translation, merong in-update na translation. But anyway, to inflate, to blow up, to be puffed up, yun sa NIV ginamit niyo. So, lumalaki ka. Higit pa sa kung sino ka. Arrogante. So, ito yung tinatawag nating sa loob ang kulo. Hindi nga, parang hindi naman mayabang yan. Hindi mo lang alam, sa loob ang kulo niyan. Di ba parang papansin, pero meron naman talagang pati sa pagsasalta, mayabang na. Irrespective, itong bagay na ito is not it's the work of the flesh, not the fruit of the Spirit, because in the fruit of the Spirit, andun yung humility, because yan ang katumbas po nun. Now these things, brethren, I figuratively apply to myself and Apollos for your sakes, so that in us you may learn not to exceed what is written, so that no one of you will become arrogant in behalf of one against the other. For who regards you as superior? What do you have? Ito sinasabi ko. What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as if you have not received it? So, galing lang sa iyo yan. Hindi yan galing sa iyo, galing sa Diyos yan. No? Yung mga mabubuting bagay o mga pagpapala. So, sabi dito, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. So, ilan po yan sa mga expressions ng agape love, ng pag-ibig na nagsasacrifice. As loosely translated, pag-ibig ng Diyos. Anyway. Does not act unbecomingly. Yan yung nakita kong binago eh. Pagdating sa to act unbecomingly, parang dishonorably, hindi karespeto ang kanyang ginagawa ng ilang mga kapatiran doon sa loob ng Korinto. Hindi nila pinag-uusapan dito yung mga tao sa labas. Ang pinag-uusapan nila, tayo in a sense, yung lahat ng mga miyembro ng Corinthian church at that time, in the time of Paul. So, does that act unbecomingly? The idea is not acting improperly or indecently, sometimes use of the body and in sexual overtones. So, yung bang unbecomingly, dishonorably, ang magalaw niya, makibot niya, mga pamamaraan ng pagsasalita niya, these are not of God. And when we are treating someone dishonorably, ay makikita po natin
na ito ay hindi tayo nagrespeto. Dapat magbigay tayo ng respeto sa mga tao. No? Kasi ang Diyos, nirerespeto rin niya ang mga tao eh. Tayong mga tao. In that sense. If anyone is worried that he might not be acting honorably toward the virgin he is engaged to, parang kasintahan, and if his passions are too strong and he feels he ought to marry, he should do as he wants. He's not sinning. They should get married. Huwag mong sasamantalahin ang, sabi natin, ang isang babae in that sense na nakikipag-live-in ka, pero hindi mo siya binibigyan ng respeto sa pagbibigay ng kasal, no, ng kasal bago ang sexual relationship. Yun ang sinasabi dito. You should get married. Kinakailangan sa pagkakataon na yun because hindi mo mapigilan ang sarili mo. Okay? Then, it does not seek its own. Hindi hinahanap ang sarili. Hindi inuuna ang sarili. Ang inuuna ay iba. Hindi madali yan. Pero kailangan, dahil sa makakabuti ito sa ating patotoo, at makabuti rin sa atin because we know that we are being used of God sa ganoong kapamaranan and we are doing it for the honor of God. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. And you will be taken care of because other will look also at at your interest o demand for a reason, ang Diyos ang titingin sa interest mo. So we are just sort of enumerating yung mga sinabi na ni Apostol Pablo na describe mga aksyon na ginagawa ng isang tao mayroong ganitong uri ng pag-ibig. It's not provoke. Makanti ka lamang nag-iarap ka na sa galit. Merong ganun to sharpen, figuratively to stimulate, to provoke, or to irritate. May mga tao bang na-irritate ka? Okay. Thank you for being frank. Yeah. Pero baka nakaka-irritate ka rin. Ganon tayo no? Nakikita lang natin kabila. I'm saying hindi para sa kundi sinasabi ko sa lahat sa atin. Yung kuminsan, wala namang ginagawa pero ang bigat ng dugo mo. Ano ba yung ginagawa niya? Maniwala ka dyan. Pero hindi ganyan ang espiritu ng tunay na pag-ibig. Tignan mo yung mga kalakasan niya. At kung may pagkakataon ka at bibigyan ka ng pagkakataon at malapit ka at may access ka, di palalahanan mo. Baka naman na misinterpret mo rin siya. Katulad ng pagkaka-interpret ng iba, misinterpretation ng iba sa ilan mga galaw. So, it's not provoke. Hindi madaling magalit. Pero yun is not easily provoked. In the original, there is no easily. No easily provoked. Ibig sabihin, matagal yan. Magkakaroon ka ng up to 10 pa. Bago doon siya biglang babalikan ka. Pero Christian love daw, hindi binabalikan. Isinasa Diyos. So, this is something for us to think about. Wala sa original ang easily. Nalalagay sa libro, sa Bible, pero ang ginagawa nila, ini-indent nila. Hindi indent, anong tawag nyo doon? Hindi indent. Italicize. No? Kaya, wala pala yun. Okay. Now, tignan niya. Now, exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there may be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. At sabi naman dito, does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints? So itong ilang mga issue na hindi nagkakaintindihan at kung saan ay dinadala na sa korte.
pero ang sinasabi lang natin ay i-exhaust nyo lahat ng pamamaraan upang within the church, the authorities will look at it, at kung hindi pa, for some reasons, then pwede nyong ipasa yan because kinakailangan pa rin na i-deal ito. Baka yung taong yon na naka-offend sa iyo ay pwedeng magawa sa iba. Kunyari, na-murder ang anak mo. Pwede ka magpatawad, pero for the sake of the society also, you have to report it also in that sense. Ito, does not take into account a wrong. Ang isang pagkakamali. Yung take into account, accounting term yun no? That is to consider, to reckon. Etong wrong is actually bad or evil. Pag pinagsama mo ito, meron kasing does not take into account a wrong. Kasi mayroong mga wrong na pag sa 2549 na ito, na mayroong malis talaga flowing out a morally rotten character. Itong malis na ito, na-realize. So anong gagawin mo dito? Ang sabi ay does not take into account a wrong. Mahirap yon. Di ba? Mahirap yon. Lalo na kung nakikita natin na hindi tama. Pero, we still have to, yung taking into account, inililista Di ba? Nililista. Taking into account. Yan. Pero dito pa nga kailangan magpatawad, pero dapat ma-deal properly. Upang hindi maulit, para sa ganon, yung taong yon ay ma-rectify, ma-correct siya, at tayo, sinasa Diyos sa natin, ang iba pa. Namely, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. And He has committed to us a word of reconciliation. Ito yung sharing of the gospel. Pero pagsasabi dito, ang Diyos was in Christ kay Kristo, na nireconcile ni Kristo ang mundo means tayong mga tao, to Himself. No? At hindi na daw kinount yung mga trespasses natin. Hindi kinount. So that's a way to deal with situations na nag-a-arise sa ilan mga pagkakataon. Above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sins. Ang pag-ibig daw, yung ganitong uri ng pag-ibig, hindi pag-ibig sa asawa, hindi pag-ibig sa pamilya, pareho yon, sa kaibigan, ay ang tinutukoy dito, kundi agape love itong tinutukoy, pero pwede rin i-apply. Pero strictly speaking, it's more of a different kind. Matthew 8:35, my heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Okay? Then, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. So, mga naka-underline, rejoice means to be, ibig sabihin pang iba, be glad. Unrighteousness is iniquity or wrong. At ang katotohanan ay dapat natin i-rejoice. Bilang mga manampalataya sa mga nababalitaan natin, nababasa natin, napapakinggan natin, napapanood natin, sa mga unrighteousness, we don't rejoice. Dapat meron tayong tinatawag na parang anger from the Lord. Anger. Dapat meron tayo apektado tayo dahil sa mga nangyayari with all the mga ginagawa katulad ng pwede kang magpa-change ng sex organ, pwede kang pumili na kung anong sex gender ang gusto mo, yun ang feeling mo. Ito yung mga gawa ng kaaway. At dito tayo hindi dapat masihan. At dapat magkaroon tayo ng ganong holy anger na sinasabi na in-express ang Panginoon. Okay?
Ang katotohanan ay katotohanan rin. Kaya nga sabi, if we say that we have fellowship with Him and yet live in the darkness, we lie and do not practice the truth. Ang tinitignan yung action mo, more than kung anong sinasabi mo. No? Sinasabi mo. Sa truth, dapat natin i-practice. Kasi si Jesus truth eh. For we can do nothing against the truth, but only for the truth. So, makita rin po natin yon na pagdating sa mga bagay-bagay, whether truth or unrighteousness, we know when to rejoice rightly, properly, and when tayo'y malulungkot. Sa mga nangyari na kung saan andyan na binabato si Marcos, Kesyo Droga, eto naman, ex-president natin, ay may sinasabi rin, ay nakakalungkot, hindi nakakatulong sa bansa. We should look into, we don't know the truth, that's a thing, no? We don't know the truth, but hayaan na lumabas ang katotohanan. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ba't mo ginagawa yan? Ba't ganyan ang pamamarang action nyo? Na sa mga ginagawa ng mga manampalataya noon at maging ngayon, ay hindi tayo nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at ang Espiritu ng Diyos na nakadwell sa atin ay nalulungkot, nagre-grieve, nagmo-mourn dahil sa mga hindi katotohanan na nasa buhay natin. Bears all things, to cover closely as to keep water out. Meron po daw isang salta, yung roof. Yung roof na yon ay ang salta sa Griego ay galing daw dito sa saltang bear, no? Yung katumbas on. To cover closely so as to keep water out. At kung titignan natin, tayo, how can we apply that? Yung pag-ibig natin, nagbibigay ng protection sa ilan mga tao. Yun ang ibig sabihin doon. At naproprotektahan. Tignan nyo ang sabi tungkol sa Diyos. For you have been a defense for the needy, for the helpless, a defense for the needy in its distress, a refuge from the storm, a shade from the heat. Then for the breath of the rootless is like a rain storm against a wall. Sino yon? Ang Diyos ang nagproprotekta sa atin. Ang pag-ibig daw ay nagproprotekta. So yun ang dapat nating gawin. Yun rin ang naranasan ng writer na si David. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Kung paano ang bubungan ay nagbibigay ng proteksyon sa atin against weather, against ulan, against init ng araw, against lakas ng hangin, gayon din ang pag-ibig ay nagproprotekta. Okay? At nakita natin kung paano ang Diyos ang nagproprotekta sa atin, siyang refuge sa atin, siyang fortress natin, siya ang pinagkakatiwalaan natin. Believe all things. Pag sinabing believe is to entrust. Gusto ko sabihin, bigyan ko ng paliwanag ito. And they were saying to the woman, it is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this one is indeed the Savior of the world. Ito yung babaeng Samaritana. Hindi iniiwasan niya ang mga tao at ang kapwa kababayan niya rin ay umiiwas sa kanya maliban na lamang doon sa mga lalaki. Nakuha niyo? So, morally, immoral siya sa standard ng society at kasalanan rin sa harapan ng Diyos. Mababa. And yet, sabi ni Jesus, I must needs to go. Kailangan kong dumaan doon. So, sa pagdako niya doon, minute niya itong babaeng ito. Then eventually, sabi niya, nung makausap niya, kasi dumating ang mga disipulo, ay sinabi ngayon ng babaeng ito sa mga men of the city, sinabi nitong taong ito ang lahat ng ginawa ko. Hindi ba ito ang Mesaya? Then, yung mga lalaki, pinuntahan si Jesus. At nag-stay pa. Kasi ni-request sila si Jesus na mag-stay. At lalong na lang naliwanagan. Kaya sabi, hindi lamang doon sa sinabi mo kami naniwala. Ngayon, higit pa dahil sa napakinggan namin at naranasan namin. We have heard and know na siya nga ang Diyos.
ang yung hope, umaasa ka na something good will ang mangyari dito. Na kung anong yung nangyari na sa kanya with all his past failures, ay pwede pa rin siyang magbago. Pag nagbibigay tayo ng ebanghelyo, nagsishare tayo ng mabuting balita, hindi natin tinitignan kung anong background niya eh. Pero we are hoping na itong goodness ng Diyos na nasa atin ay gusto natin na matouch ang buhay niya, na kung ano man meron siya ngayon, ay yung possibility na magiging Christian siya at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos ay magbabago sa kanya. Tignan niyo ang sinabi dito. Pangatlong beses, Simon, son of John, do you love me? 2 beses na phileo ang ginamit ng Diyos. Sabi ni Jan, phileo, I love you as a friend. Ganon. Phileo, brotherly. Noong ikatlo, ang una, agape pala. Phileo. Agape ang ginamit ni Jesus Christ. Then sabi lang niya, phileo. Then ikatlo, bumaba si Jesus Christ, phileo. So, na-drawback niya si Peter dito, I love you with the phileo type. Pero ang gusto ko sabihin dito, ilang beses na pumalpak si Peter eh. Pero he's still hoping, si Peter, he is hoping. God knows na pagbalik niya, magagamit pa siyang higit. Nagamit siya. So, hindi natin sisirado rin ang buhay ng mga kapatiran natin na in one way or another, naka-offend sa atin, pero may pagkakataon pa siya na magbago. So, itong mga pagbabagong ito ay hopes all things. Ano itong hope all things? Ang sinasabi niya dito, lahat ng mga pinagdadaanan nilang problema sa buhay, challenges, kasi yun sinasabi sa Korinto, no? Ano man mga pagsubok na nadadaanan namin, ay nanatili kami sa ambisyon na whether at home kami or absent sa body, ibig sabihin, buhay o mamatay man, ay we would like to be pleasing for Him. We must all appear before the judgment seat of Christ. Mare-recompense tayo. Bibigyan niya tayo ng accordingly sa kung anong mga ginawa natin. Yung mga ginawa natin has nothing to do with our salvation. We were saved and God caused us by His Spirit to be able to produce good works. And this good works na ginagawa natin as we respond to sa leadership ng Banal na Espiritu, dito ang basihan na kung anong ibibigay na mga pabuya sa atin. Then, sabi niya sa 1 Thessalonians, and so we shall always be with the Lord. Endures all things. Ang ibig sabihin sa endures all things, to stay behind, to await, or to endure. Isang beses lamang na ginamit itong, o 2 beses sa ibang translation, sa ibang gospel, 2 beses ginamit itong salitang endures. Ang endures ay nanatili ka. You stay on your station. Kasi, sabihin natin, ang buhay ko, 68 na ako ngayon, no? Hindi ko pa alam kung ilan pang idadagdag ng Panginoon sa aking buhay. Pero within the lifetime, nawa ay makita akong mag-endure na manatili, stay put sa Diyos. Manatili sa Kanya in the sense na manatili ako maging faithful sa Kanya. Hindi ako tatalikod sa anumang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin noon, endures. Okay? Although yung ginamit na termino ito has something to do with the post-tribulation. No? To which iba-iba ang pang-unawa natin, whether we are pre-trib, post-trib, ang mahalaga ay mga Kristiyano tayo. Yung mga iba, bagay ay maaaring hindi natin maintindihan. So with that, mga kapatid, ay subukan nyo ang inyong mga pangalan. Ihalili nyo doon sa characteristics yung love. Subukan nyo, no? Pag-uwi nyo, subukan nyo. At tignan nyo, how will you fare as you examine yourselves sa salita ng Diyos? So, tignan natin yon. Pero may nagsuggest, at naniwala ko, ihalili niyo si Jesus Christ sa love. At makikita niyo lahat ng mga yan, pasado siya. Kasi yung pure love na meron siya. Sa atin,
doon sa awitin na draw me closer, let me dive in deeper sa inyong pag-ibig, na mag-grow pa ako sa inyo, na mag-grow tayo sa pag-ibig at the end of the day. This kind of love. Walang sino man pwede magsasabing perfecto ka na. Kung perfecto ka, di Diyos ka na. Hindi pwede mangyari yon. We know meron tayong mga pagkukulang and we need to grow deeper and desire to be deeper in the love of God and to be able to express this kind of love sa bawat isa sa atin as much as we can with the power of the Spirit of God. Tignan niyo yung realm of yung connection nyo sa inyong immediate family, sa inyong peripheral family pa, mga kamag-anakan, then sa atin, sa loob ng iglesia, and going beyond. Mga kapatid, itong mga salitang ito ay hindi konsepto. Nung tinignan ko sa lexicon, ay nakita ko nga, puro verb. Itong lahat na ito. Kaya lang pag na-translate na, kung minsan nagiging adjective na lang siya, pero ito yung mga action word. Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, patuloy kaming lumago sa inyong pag-ibig that we will grow deeper. At tulungan niyo po kami na ma-express ito in greater and greater scale, so to speak. Tulungan niyo po kami that we will be able to do so upang makapagbigay ng glory sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.